So ngayon po ay hiramin ko po ang inyong mga panahon, ang inyong mga pandinig, at tuloy-tuloy po tayo sa ating pag-aaral. At ang ating pong tuturo sa inyo ay ito po ay makikita natin sa John chapter 10 verse 10. Okay? Mula sa Juan, kapitulo 10, versikulo 10. In English version, ganito po ang kanyang pagkasabi: "The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full." Amen? So ano ba ganda po sa panalitan ng English version, pero ang ginagawa po natin dito ay nililipat natin siya sa Tagalog version. Ito po kanyang sabi: "Dumarating ang magnanakaw." At sa pag-aaral po, ang tinutukoy na magnanakaw na yan, walang iba kundi si Satanas. Okay? Sa mga pag-aaral, ay hindi po yan magnanakaw na literal. Yan po ay tinutukoy po dyan kay Satanas para lamang magnakaw, pumatay, at manira. Naparito ako. Ang tinutukoy pong naparito ako, walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Amen. Amen? Sabi niya, upang ang mga tupa. Ang sabi po dyan, hindi literal yan ng mga karnero o mga tupa. Ang tupa po na sinasabi dyan, walang iba kundi ako ikaw. Amen? Sabihin mo siya katabi, ikaw yan. Ang tupa na yan. Amen? Hallelujah! At anong sabi niya? Naparito ako upang ang mga tupa, hallelujah, ay magkaroon ng buhay. Buhay, hallelujah. Gandang translation, na masaganang lubos. Amen. Hallelujah. Tayo po muna yung manalangin. Sa iyo mga pangyarihang Diyos, sumandali po kami lumalapit sa iyo sa mga oras na ito upang hingin ang iyong patnubay, hingin ang iyong pangunguna at isa sa amin. Hinihingi namin ang Banal na Espiritu Santo na sa manguna sa aming kalagitnaan upang ang mga bagay na para sa aming mga tao ay hindi namin naintindihan sa araw nito ay malaman namin mula sa iyong salita ang katotohanan. Muli o Diyos, tinataas ka namin, pinasasalamatan ka namin, dinadakila ka namin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, yun pa lang ay napaganda pong encouragement para sa ating lahat na tayo palang mga tupa o tayo mga mananampalataya, ang hangat ng Diyos ay buhay na masaganang lubos. Ba't mahinang amen? Parang gusto niyo yung buhay na kubos. Alam niyo yung kubos? Wala, gito na yaho. Nakapalo mo kaya mag-ilong sa dito tayo. So, tuloy po natin. Sabi po ng Deuteronomy chapter 28 verse 1, in connection with John 10:10, sabi niya, pasasaganahin niya kayo sa lahat ng bagay, pagdating ninyo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Pararamihin niya ang inyong anak. Sa lahat ng maraming anak, magsabi namin. Ilan? Ha? Ha? Oh, 12 lang naman. Tama itong kasi doon ito may 11 anak. Sabi ito, pero mataba pa rin, Maganda pala yung maraming anak, taba-taba. Sino rin na isa lang anak mo? Ay, nagtabi yung dalawa. Yung isang anak pa yan. Alright, so sabi niya, at pasaganahin ang ani ng inyong bukirin. In short, ganito po ang gusto ng Diyos sa atin. Ang gusto ng Diyos sa atin ay the Lord bless us abundantly. Nais ng Diyos na tayo ay pagpalain ng masaganang pagpapala. Lakasan naman ninyong amen. Kaso lang, ako mismo ay may tanong. Amen? Ako mismo ay may tanong at alam ko na ito'y sasagutin ng banal na kasulatan. Kung ang Diyos ay pinagpala niya ng masaganang pagpapala ang mga tupa o ang mananampalataya, ganito po, why there are people living in poverty and want?
Okay, bakit may mga namumuhay sa karukhaan, paghihirap, pagtitiis at pangangailangan? In other words, mayroong mga kapuspalad at salat sa yaman. But God said, and God wants us, the Lord wants us to bless us abundantly. Amen? Amen. Hindi ko alam kung ano ang condition o status ng buhay po ninyo ngayon, kung anong masabi ninyo, pero ako mismo may katanungan, kung ang Diyos ang nais niya ang masagalang pagpapala bawat isa sa atin, bakit mayroong mga taong namumuhay sa kahirapan? Amen? So, may mga bagay na kuminsan hindi natin mapaliwanag. At kuminsan kung tayo'y nasa kahirapan, ang timsong natin ganitong kanta eh. Aray naku, o kay sakit ng ginawa. Parang gano'n na lang ang aawitin mo, gano'n lang ang timsong mo. Kasi nga ay talagang nakakaaray ang kalagayan. Lalong-lalo na ngayon sa ating kondisyon. We are in crisis because of pandemic. And many are affected. Hello? Amen. Marami talagang apektado. At yes, narinig po natin nga bubuksan ang Boracay. Tuloy ba? October 1, that is on Thursday. Parang hindi kayo excited Parang sanay na kayo walang Boracay Pero alam nga po, sa isip ko, dalawa lang ang mangyayari. Posibleng maging grasya ito sa atin o disgrasya. What do you think? Dahil pagkamaroon lang isa lang magkaroon ng positive ay dinalockdown na isang God. But we pray. No? We pray. Let us pray. Amen? Na ang muling pagbubukas ng Boracay Island ay maging pagpapala ito sa ating lahat. Amen? Amen. Maging grasya ito sa ating lahat. So ngayon, ganito po, at nais kong paalala sa lahat na ang mga paghihirap, karukaan at pagtitiis ay mayroong pinagmulanan. Hello? Amen. Mayroong pinagmulan yan. Kaya sa umagang ito, ang aking pong titulo ng aking tuturo sa inyo, Causes of Poverty and Want. Alright? Causes of Poverty and Want. Kung sa atin pa, mga pinagmulan ng paghihirap at pangangailangan. Ano ba ang dahilan? Ano ba ang pinagmulan nito? Kung bakit, kung mayroong mayaman, mayroong mahirap. Kung mayroong mahirap, mayroong mayaman. Okay? Kung mayroong naghihirap, mayroon namang sagana. At ngayon, ang tanong, saan ba nanggaling ang kahirapan? At sino ang may akda nito? Ba't hindi na lang lahat ng tao ay puro na lang mayaman? Saya no? Ang saya-saya no? Puro mayaman, puro tayo kikosi, kaya banggaan na lang sa kasada. Diba? Puro na lang, diba? Puro, wala nang tindira kasi mayaman tayo lahat eh. Diba? So, wala nang mga gasoline boy, gasoline girl, whatever, kasi mayaman natin lahat. So, tayo na lang yung bubukas ng gasolinahan, tayo rin yung magpagasolina. Right? Yun ang mangyayari siguro kung puro mayaman. Pero ngayon ay ito po ang aking masasabi. Kung bakit po mayroong mga paghihirap, ito po ang mga causes. What are the causes of poverty and want? Yung mga pangailangan ng pagkukulang. Ito ay nakakagulat. Sapagkat maaaring kayo maniwala o hindi. Pero yung isa, una na pinagmulan ng paghihirap at pangangailangan ay walang iba, kundi number one, ang Diyos. Nakakagulat yan. Surprisingly, na tinatawag natin. Subalit itong katotohanan na kung mayroon bang paghihirap, mayroon bang mga nagdarho, mayroon bang mga pangangailangan, dahil ito, ang pinagmulan nito ay ang Diyos. Let us read that in 1 Samuel chapter 2 verse 7. The Lord sends poverty and wealth, He humbles and He exalts. Tagalog version, atin pong tingnan, maari mo kaming payamanin
paghirapin. Maliwanag po? Sino po ang tinutukoy yan? Ang Diyos. Maaari tayong payamanin o pahirapin ng Diyos. Sabi niya, maaari rin ibaba o itaas. Amen? So yung unang pinagmulan kung bakit mayroong paghihirap, mayroong tinatawag na pangailangan, because number one cause is God. Pero magaling po kayo sa akin mabuti mga kapatid. Hindi lahat ng uri ng paghihirap ay galing sa Diyos. Ulitin ko po. Kung ano man ang kalagayan natin ngayon, kung talagang nahihirapan ka talaga or talagang nakita mo sa iyong sarili na may pangailangan ka, hindi lahat ng uri ng paghihirap ay galing sa Diyos. Ngunit, subalit, katakwat, tatlo na, ngunit, sabi po rito, mayroong uri ng paghihirap na Diyos ang may takda. Galing sa Kanya. Kadalasan, ito'y pinapadala ng Diyos upang ituwid ang sobrang naligaw. Amen? Kung minsan po nangyayari kung bakit naghihirap ang isang tao, isang individual, kasi nakita ng Diyos, naligaw na siya, sobrang naligaw na siya. Amen? Hindi na siya marunong pumunta ng simbahan. Hindi na siya marunong manalangin. Sobrang naligaw na siya. At isa pa, ito ay pagtawag ng pansin sa sobrang nalilibang. Maliban sa naligaw, ang paghihirap at ang pagdarho at ang pangailangan, kuminsan ito'y pinapadala ng Diyos upang tawagin ang pansin ng sobrang nalilibang. Parang puro na lang kasiyahan ang ginagawa sa buhay. O kaya yung nagtuturo ng leksyon. May nais lang ipaabot ng Diyos sa buhay natin na leksyon o aral para nais ng Diyos na malaman natin na ang ginagawa pala natin ay hindi na kalooban ng Diyos. Mayroon pong isang halimbawa na pinayagan ng Diyos na paghihirap ay ang paghihirap ni Job. Kilala niyo si Job? Na dating mayaman, subalit naghirap dahil dumaan sa pagsubok. Hindi ko po nalagay ang mga verses dyan, pero babasahin ko po sa inyo kung anong nangyari sa buhay ni Job, kung bakit ito ay isa sa mga example sa Bible kung ang pag-usapan ay paghihirap. Right? Basahin ko po ng pabilisan, Tagalog version dito, in Job chapter 1, verse 13 to 20, ang sabi po niya, isang araw, ang mga anak ni Job ay nagkainan at nag-inuman sa bahay ng pinakamatanda na magkapatid. Verse 14, di kagisa-gisa, humangos na dumating kay Job ang isa niyang tauhan, sinabi nito, kasalukuyan po namin pinag-aararo ang mga baka na ngininain naman ang mga asno nang may dumating na mga sabiyo, kinuha po nila mga baka at asno, pinatay po ang aking mga kasama, ako lamang ang nakatakas. Verse 16, hindi pa ito makatapos sa pagbabalita na may dumating pang isa, sinabi naman ito kay Job, ang mga tupa, mga pastol ay tinamaan ko ng kidlat at namatay. Nakikinig po kayo sa akin? Sulat po ninyo, Tagalog dito. Sa lahat, ako lamang po ang nakaligtas. Verse 17, umugong na naman ang sabi. Umugong palo sa salita nito, may dumating pa naman ang sabi, sinalakay po kami ng 3 pangkat ng mga Kaldeo. Kinuha nila ang lahat ng kamilyo, pinatay ang mga pastol, ako lamang po ang nakatakas. Verse 18, hindi pa siya halos nakatapos magsalita, may dumating pang isa, at ang sabi, habang ang mga anak ninyo ay nagkakainan at nagiinuman sa bahay ng pinapakatanda ng kapatid, hinampas ng napakalakas na hangin ng bahay at bumagsak. Nabagsakan po silang lahat at namatay. Ako lamang ang natirang buhay. Tumindig si Job, pinunit ang kanyang damit at nag-ahit ng ulo pagkatapos nagpatira pa siya sa lupa at nagpuri sa Diyos.
in short, yung po mga nabasa ko po sa inyo ay yun po ang dumaang pagsubok kay Job. Sino po sa inyo nakaranas ng pagsubok na yung nagbalita sa iyo na may nangyaring masama sa buhay mo, hindi pa nakatapos halos magsalita, andyan na naman yung isa. Hindi pa nakatapos magsalita ng isa, andyan na naman yung bad news, andyan na naman yung bad news. Sino po nakaranas po sa inyo ng ganito? Sa tingin ko, isa-isa na no? Isa sa isang taon. Diba? Yung mga bad news ko minsan na dumarating sa buhay natin. Kung itong si Job, at that moment, wala pang isang oras, sunod-sunod na bad news ang dumarating sa kanya. Are you there? Yes. Makinig po kayong mabuti sapagkat maaaring itong mga bagay nito ay baka ma-encounter natin sa buhay at alam natin na kung bakit nangyayari ito sa atin. Ngayon, ang nangyayari kay Job ay na-loss ang kanyang livestock, mga hayupan niya. He lost his family. Patay lahat ang kanyang 7 anak. And he lost his wealth and health. Nawala ang kanyang kabuhayan, pati ang kanyang kalusugan. Alright? Kaya ganito po ang naging mukha ni Job. Isang mayamang tao, pero nakaupo na lang sa isang tabi at punong-puno ng hindi mapaliwanag na sakit sa kanyang katawan mula ulo hanggang talampakan. And because he lost everything, ang mangyayari po kapatid, ang pinakahuling malos kumawala sa atin is our friends. Job lost his friends. Bakit? Wala na siya. Dating mayaman, naging mahirap, wala na ang kanyang mga hayop. Okay, wala na ang kanyang mga anak. Nag-upo na lang sa tabi at naghihintay na lang kung ano ang kanyang kinabukasan. So, balit sasabihin ko sa inyo sa umaga nito, dapat nating tandaan mga kapatid, ang kanyang paghihirap ay sa maikling panahon lamang. Hallelujah. According to this study, according to the Bible scholars, ang kanyang pong paghihirap, pagdadalamhati, ang kanyang karukaan, ang kanyang pangailangan, ay isang, ano po yun? Ay ito lamang ay sa maikling panahon at pinayagan ng Diyos na makabawi at sabi doon, sa isang salita, in Tagalog version, sabi po, lumagpas pa siya sa dati niyang kalagayan. Amen. Kayo pong magbasa. Bakit? Anong nangyari sa kanya? Basahin ko po sa inyo. Ito po ang last book of Job, in Job chapter 42. And you will start reading from verse 10 to 17. Makinig po kayong mabuti. Ganito po ang nangyari. Ang kabuhayan ni Job ay ibinalik ni Yahweh sa dati. Nang ipinalangin nito ang 3 kaibigan. Ito pong maganda. Dinoble pa ni Yahweh ang kayamanan ni Job. Amen. Hindi natin alam kung magkano kanyang asset, but according to the Bible, dinoble. Kung meron siyang 1 million at the time, naging 2 million. Are you listening? Amen. Amen? Lahat ng kapatid nito, makita mo dyan yung picture dyan kung ayan. Dati wala na siyang damit, ngayon naging mayaman siya ulit. At sabi rito, lahat ng kapatid dito, kamag-anak at kakilala ay dumalaw sa kanya. Siyempre naman, mayaman na siya. Hello? Pero noong siya nakaupo, may sakit, walang pera, may dumalaw na kaibigan, pinagalitan pa siya. Kung sa ato na kinabasol pa siya, ang unang natabo na sa imo, kay wala, agit bala.
kanya at nagbigay ng salapi ng singsing na ginto. At ang mga huling araw ni Job ay higit na pinagpala ni Yahweh. Binigyan niya ito ng 14,000 tupa. Dati po yun, bago siya nagkasakit, ay 7,000 lang. Hallelujah! Amen. Kayo po ba ay excited sa gagawin ng Diyos sa buhay mo? Amen. Amen! At sabi po rito, 6,000 kamilyo, dahil dati 3,000 lang yan. Bago siya naghirap, bago siya nagkasakit. 2,000 baka, dati 1,000 lang yan. At 1,000 inahing asno, dati 500 lang yan. Ito po, nagkaanak pa si Job. Isa lang, di ba? Hindi na kita tuturo, marami ka na anak eh. Sabi nito, nagkaanak pa si Job ng 7 lalaki at 3 babae. Makinig po kayong mabuti mga kapatid, itong mga pangalan niya, pero basahin ko na lang po sa verse 15. Sa buong lupain, tingnan natin na buong lupain. Kung sa atin pa, sa buong malay, ay wala silang katulad sa ganda. Oh, di ba? Sino sa mga anak ninyo ang may mga nagsasabi na sa buong probensya ng Aklan o Iloilo, siya ang pinakamaganda sa lahat. Oh, glory to God. Pinamanahan din na sila tulad ng mga anak na lalaki. Si Job ay nabuhay ng 140 na taon. Sobrang 100 years. Kung buhay pa sa ngayon, mayroon siyang 100,000 mula sa gobyerno. Amen? Dahil lahat ngayon na makaabot ng 100 years, may 100,000 din na ibibigay mula sa gobyerno. At sabi rito, nakabuhayan pa niya kaya mga apo sa ika-4 na salila hanggang sa tinatawag natin apo sa tulog. Amen! Amen. Marami ang nawalan sa atin dulot ng pandemyang ito. Ito po ang ating tinatawag na challenge. Pero marami din siyang inaituro na leksyon sa atin. Are you hearing me? Yes. Marami siyang naituro na leksyon. At ito po ang dapat nating pagkakatandaan. At sa tamang panahon, by God's will, by God's dealings, babawi tayo. Amen. Sabihin mo siya katabi, babawi tayo. Amen? At ang maganda doon, lampas pa sa dati. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah! Kung dati nag-i-income ka lang ng 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, panawagan natin ang salita ng Diyos. Amen? Mayroon lang nais na iparating ang Diyos sa atin. Mayroon lang siyang nais natin dapat isipin kung bakit nangyari ito. Pero pag malampasan natin mga kapatid, ang krisis nito, tandaan po natin, hallelujah! Lampas pa sa dati ang matatanggap natin. Palagpalan mo na natin ang Diyos. Amen? So kung nanggaling din sa Diyos ang paghihirap, ang karukaan, mayroon siyang layunin. So balik tandaan po natin, ito ay sa maikling panahon lamang. At kung hayaan ng Diyos na ibalik sa atin, amen? Ang dati nating kalagayan. Hallelujah! Mamamangha lang po tayo, mamamangha ko, mamamangha ka, sapagkat sobra-sobra. Amen? Sapagkat yun ang kanyang pangako. Amen? God bless us abundantly! Amen. Hallelujah! Palakpakan natin ang ating Diyos. Oh, hallelujah! Pangalawa, mga kapatid, ito ay parang hindi ito pinaniniwalaan ng maraming mga Kristiyano. Subalit, ipapakita ko po sa inyo na ito ay maaaring mangyari sa atin. What are the causes of poverty? And one, ano po ba ang mga pinagmulan ng paghirap at pangangailangan? Pangalawa, chance. Kung sa ibang panalita, Tagalog po natin yan, swerte o malas. Alam niyo yan? And many Christians, alright, think does not exist. Marami sa mga Kristiyano
na sabi nila, hindi totoo yan. Sapagkat kung tayo ay Kristiyano na, walang malas-malas, puro swerte. That's a good faith. Amen? So, balik ipapakita ko po sa inyo, sa umagang ito, na kuminsan kung bakit may mga paghihirap, kung bakit namumuhay iba sa karukhaan, pangangailangan, it's because of times. Tingnan po natin, Ecclesiastes 9:11. Tagalog version na lang kasi nga parang mahaba siya. Pero ito ang sabi niya, ito pa ang isang bagay na napansin ko sa mundong ito. Sino po nagsabi niyan? Alam niyo ba kung sino ang nagsulat ng mga ngaral ng Ecclesiastes? Isa sa pinakamatalino at pinakamayamang hari sa kanyang kapanahunan, walang iba kundi si Haring Solomon. Si Solomon. Si Pilimon pala yun. Ano ang munit sa kadagatan? May mga Tagalog version yan, may mga Aklanong version, may mga Ilonggo version. Kala ko si Solomon, si Pilimon pala. Okay? Anong sabi na? Si Solomon the wisest. Okay? The wisest king that ever lived. Sa kanyang kapanahunan niya, napakatalino siya. So mahilig siya mag-obserba. Sabi niya, ito ba isang bagay na napansin ko sa mundo ito? Ang mabilis ay di siyang laging nananalo sa takbuhan. Kala mo, mabilis ka? Pero hindi ka palaging nananalo sa takbuhan, sabi ni Solomon. Nakikita niyo po sa likod? Hello, sa mga naka-online, nakikita niyo po ang aking binabasa? Hindi ko po kayo marinig. Kung hindi man pinamabasa, at least ay clear naman ang ating ayos ba ito? Baka hindi siya naka-iris. Sabi rito, ang mabilis ay di siyang laging nananalo sa takbuhan. Ni ang malakas ay laging nagwawagi sa tigmaan. Sabi niya, ang matatalino ay di laging nakasumpong ng kanyang mga kailangan at di lahat ng marunong ay yumayaman. Amen? Sabi ng iba, tapos ka nga sa pag-aaral, 10 taon ka sa kolehiyo, wala ka namang diskarte, matatalo ka ng isang walang pinag-aralan na madiskarte sa buhay. Ba't mahinang amen? Amen, ganyan tayo, di ba? Good. Sinasabi niya. At sabi rito, sa nabawa, at di marunong, at di lahat ng marunong ay mayaman, napapansin ko rin, na di lahat ng may kakayahan ay nagtatagumpay. Lahat ay dinaratnan ng malas. That is what King Solomon said. Amen? Doon sa pinaka-last line, ang sabi niya, lahat ay dinaratnan ng malas. Yun bang naghihirap ka, walang matinong paliwanag kung bakit? Hello? Maganda pong fight sa Kristiyano, walang malas-malas, ulo swerte. Pero si Solomon mismo ang naka-obserba sa mundo ito na talagang darating at darating ang kamalasan sa buhay. Sa tingin mo, anong buhay mo ngayon? Malas o swerte? Nasa malas ako, nasa swerte. Nag-isip ako ng mga example ko sa inyo. Ako mismo na lang, example ko na sa inyong buhay ko. Malas muna unahin ko. Malas na nangyari sa buhay ko. This year, hindi mo naman natapos ang taon nito. Alam nito ng iba, okay? Si Padre Sinan, alam niya natin nito. Yung malas na nangyari sa buhay ko this year, inisyuhan ako ng chicken na talbog with the amount of 50,000 pesos. Love gift doon sa akin, or birthday gift. Ano karaan yung February? So, dineposit ko sa bangko, akala ko yung good faith na meron akong pera sa bangko, nag-withdraw ko, wala. Ano, malas na, swerte? Napahiyang ako sa bangko eh. Ang tapang-tapang ko, withdraw pa 50 ngayon. Sabi ng bangko, Sir, wala ka ng pera. Ha? Tinanong ko ang kasama kong pastor na nabigyan din ng gano'ng amount. Natanggap niya talaga. So, swerte siya. Sinong malas? Ito eh. Amen? Tinanong ko eh, kung baka hindi rin siya kalbo eh. Hindi kalbo sa
kong ibalita sa inyo ang swerte na nangyari at natanggap ko sa taong ito. Una ay matagal na kasi ako nakapag-asawa eh. So, kung ito sana ay bago lang na pag-asawa ko, mga 1 month pa lang, sabihin ko yung swerte yung pag-asawa ko. Kasi matagal na kasi yun, kaya bahayaan na natin yan. Okay? Yung pangalawa ay yung natanggap ko this year, may ginamit na mga tao si Lord na magkaroon ako ng 4 na gulong na sasakyan. Although hindi sa brand new, pero maganda. Dahil tumatakbo. Umaandar. Eh, meron magandang sakyan na, hindi naman tumatakbo, hindi naman umaandar. Kasabay noon ay meron din siyang kasama na kung bakit swerte na sinasabi ko po ito. Dahil kasabay noon na 4 na gulong ay may kasabay na isang magandang uri na motorsiklo. Kung bibilhin mo ngayon, ang kanyang halaga ay mga 150 plus thousand. Swerte. Amen? So kung may swerte, merong malas, ganun pa man, dahil ang paghihirap ay di inaasahan, makinig po kayo mabuti sa akin mga kapatid, this is just only by chance, yung paghihirap ay hindi lang ito inaasahan, maaari ito na mabago sa magdamag. Amen? Maaari itong mabago overnight. Yung paghihirap, yung karukhaan, yung pangangailangan, dahil ito ay chance lang, ito hindi nasan, maaari ito sa isang gabi ay mawawala. Makinig kayo mabuti. Amen? At ganito po, na hindi at biglaan, hallelujah! Nakikinig ko kayo sa akin? Baka malayo yung iniisip Para pag-uwi nyo, ito yung panghawakan. At sabi nito, at biglaan na ikaw o ako ay magiging mayaman sa di inaasahan. Amen? Dahil kung yung kahirapan, yung malas, ay chance lang yan, di inaasahan, ganon din ang swerte. Maaari mo ngayong gabi, pagkagising mo, hallelujah! Nabago na ang ikot ng mundo mo. Are you listening? Amen. At hindi kayang ipaliwanag ng karunungan ng tao kung bakit nangyari yun. Amen? Hanggang ngayon, hindi ko rin kayang may paliwanag ang mga bagay na ating natanda. Katulad ng sasakyan na 4 na gulong at motorsiklo na isang magandang uri. So sabihin mo siyang katabi, kung ngayon medyo may nalas ka, darating din ang swerte. Amen? Sabihin mo siguro, kung ngayon medyo may nalas ka, dahil sa COVID nito, darating din ang swerte. Sabihin nila, ibalik ang swerte. Amen? Huwag kayong mawalan ng pag-asa. God is good. Amen. And His goodness is all the time. Amen. Pangatlo, nakadahilanan o pinagmula ng paghihirap at pangailangan, no other than circumstances. Itong circumstances o pangyayari, hindi paswerte-swerte o pamalas-malas. Alright? Meron talagang dahilan. Kung bakit naghirap, bakit may pangangailangan, bakit nagdarahok ang isang individual. Hello? Are you excited? Yes. Philippians 4:12. 11:12, para po meron tayong parang basihan. Ganito po ang kanyang sabi. Si Pablo po ito ang nagsabi nito, ang nagsulat. Kilala niyo si Pablo? Si San Pablo po ay isa sa kilalang apostol ni Kristo at sa kanyang kapanahunan, ang Biblia po ninyong hinahawakan ng New Testament, sobra po sa kalahati siya ang nagsulat. Amen?
Amen. Sa atin pa, siya ang author halos ng New Testament. Kaya ito ang kanyang sabi. At ito ang kanyang naranasan sa kanyang buhay. Sabi niya, hindi ko sinasabi ito dahil sa kayo'y pinaghahanapan ko ng tulong. Natutunan ko ng masiyahan maging anuman ang aking kalagayan. Yan ang dapat nating sundan. Amen? Amen. Kung noon, bastante ka, pero ngayon, parang wala, adjust lang. Dahil pag hindi ka marunong mag-adjust, mabuang ka dito. Kung sa aton pa, sa Tagalog yan, mabaliw ka talaga. Adjust! Sabihin mo siya talaga, adjust. Amen? Amen. Kung dati mapera ka, marami kang pera palagi, ay yan o. Dapat natutunan mo maging anuman ang aking kalagayan, sabi ni Panginoon. Again, sabi mo sa katabi, mag-adjust ka man. Amen? Tuloy po natin in verse 12. Amen? Alam ko kung paano maghikahus. Sino nagsabi yan? Si Pablo, pinakamagaling na apostol at maraming sinulat sa Bible. Pero naranasan niya ang maghikahus. Naranasan niya ang maghirap. Yes. Diba sa atin rito, pag sinabi mo hirap, alam mo na. Sister Pablo, ang galing, oh. Sabi niya, alam ko rin kung paano malaganan. Hallelujah! Natutunan ko na ang sikreto kung paano masiyahan sa mga kalagayan sa buhay, ang mabusog o ang magutom, ang malagana o ang maghirap. Kaya according to St. Paul, hallelujah, napaganda pong gawin ng isang tao o mananampalataya ay marunong tayong mag-adjust. Yes. I-adjust mo ang bulyo, number 1 lang na ano sa tema eh. Diba? Si-adjust yan. Medyo mahina eh. Adjust nga, ilagay mo sa number 10. Paglagay mo number 10, talagang basag ang tema. Because sa adjustment. Amen? Kaya kailangan ko sa panahon natin may pandemya, hallelujah, may crisis na sinasabi nga natin, kailangan natin mag-adjust. Amen? Amen. Now, ito po pinag-usapan natin circumstances is beyond individual person's control. Ang pinag-usapan natin circumstances, mga kapatid, ito po ay lampas noon sa kakayanan ng isang individual, katulad ko at katulad mo. Ano bang ibig sabihin nito? Katulad na lamang na kapag mayroong gera o war, huwag namang mangyari sa ating bansa, mayroong tendency na magiba ang kabuhayan. At pag magiba ang kabuhayan, siyempre doon ang paghihirap. Kaya pag may gera, mayroong digmaan, marami ang naghihirap. Yan po tinatawag na circumstances. It is beyond our control. Amen? Amen. Number 2, yung calamity o kalamidad na sinasabi. Pag ito po ay umatake sa isang lugar, lalamunin ang lupa at ang bahay mo dahil may lindol. Inanod ang baka, ang manukan at babuyan mo, ano mangyayari ngayon? Because that is beyond your control. Paano yan? Pag may lindol ba, ay kaya mo yung pahitrain? Pag may baha pa, ay kaya mo yung... Hindi po kaya anod talaga. At ang resulta po niyan, paghirap. Amen? Amen. Yung pong circumstances, isa po yan sa mga kadahilanan na nangyayaring paghihirap because of illness, yung magkasakit. Napakaganda ng katawan mo, healthy na healthy ka, bigla na lang nagkaroon ng sakit, naubos ang ipon mo, naubos ang pera mo, at ang resulta po niyan ay paghihirap. You get my point? Yes. It is beyond our control, beyond our capacity. Yung tinatawag na economic development. Ano ba ang tinatawag na economic development? Yung mga road widening. Yung mga pagpapatayo ng tulay at airport. Ito ngayon ang issue sa lugar natin. Amen? Ngayon, dahil mayroong economic development, ito ay development ng iba, pero hindi sa'yo. Dahil kung minsan ay nasa kasaan ng bahay mo at lupain, pati ang negosyo mo tudas. Kaya development sa iba, pero ikaw na natamaan, permisyo at maghihirap na ngayon.
Yan ngayon ang isang bagay na nangyayari dito sa ating lugar at maaari kang malugit maghirap. Ito ang tinatawag sa English na reversal. O sa atin pa ay pagbabaliktad. Amen? Dati ang ganda-ganda ng pwesto mo. Hello? Pero dahil sa economic development, nasukat ng genetic engineering, naku, natamaan yung bahay mo, wasak. Ay doon yung negosyo mo. At wala ka nang malipatang napakagandang lugar katulad noon. Hindi na ba alam, ang church natin tinatarget na ilipat dahil sa business? At salamat sa Panginoon dahil napakakapangyarihan ng Diyos. Amen? Dahil ang deal, kung gusto nyo ilipat nyo katulad din dito ang magandang spot, yung talagang magandang lugar. Eh, walang makita sa kapitulan. Sa ibang barangay daw, hindi pwede. Kakit lang ang pinag-uusapan. Pero mangyayari yan. Kasi nga, nasa economic development ang area natin. Hello, nakakulik po kayo sa akin? So, mayroong reversal sa rich to poor, poor to rich. Mula doon sa pagiging marangya, ngayon ay malipat ka doon sa pagiging mahirap. Pero mas maganda, no, ang mahirap naging marangya. Kasi kapag ang mahirap naging marangya, hindi na siya takot na maghirap ulit. Pero yung mayaman, pag sila ay bumagsak na, hindi nila alam ang buhay mahirap. Are you listening? Tuloy po tayo. Another, some cause of poverty, ito po tandaan po natin, is because of injustice. Kung minsan may mga naghihirap dahil sa pang-aapi. Hello? Injustice. Naagawan ka ng mas makapangyarihan sa iyo. Alam niyo po yan? Another cause of poverty o paghihirap ay ito pong ating gobyerno. Hindi po ako anti-government, so balik ganito po ang nangyayari kung minsan. For instance, corruption in connection of taxes. Sabi nga rito, kung sino ang walang ginagawa, siya ang tinutulungan. Hindi ko na ito pahabain nito, pero kung kayo po'y madaling mag-pick up, totoo po yun, sapagkat subukan mong magtayo ng maliit na negosyo sa katutak na permit sa iko-comply mo. Pumasok ako sa PNB Bank, habang naghihintay ako ng aking wini-withdrawng 500 lang. Hindi 500,000 piso, 500, 500 pesos only. Napalingon akong ganyan, grabe sang katutak na permit. Tingnan nyo, pumasok ko sa PNB Bank dyan sa Mayor's permit lahat. Parang puno yung isang ganyan. So, mga kapatid, hindi po tayo magtataka kung bakit po ang Pilipinas ay mahirap, sapagkat kung minsan ginagastos ang pera ng gobyerno sa kung ano-ano mula sa matitinong mamamayan. Hello? At yung mga nag-i-enjoy, yung mga wala kang ginagawa. So, sabi nga, ang Pilipinas ay naghirap because we reward those who didn't have anything and we punish those who work hard. Ginagantimpalaan yung mga walang-wala talaga at sabi dito ay pinaparusahan ang mga nagbabanat ng guto. Yung talagang nagsisikap. But this morning, that is not our main topic. Yan po ay aking sinasabi lang po sa inyo sapagkat yan ang mga totoong nangyayari sa ating bansa, sa ating mundo, but at least you know why and you know how. Amen? At least alam nila kung bakit may paghihirap, kung bakit, at alam nila kung paano. So yun po ang sinasabi ko sa akin pong malapit ng pagtatapos, okay? That is not our main topic about that. Ang ating pong main topic, ito pong tinatawag na talagang matindi at ito po ang panghuli na puntong ibibigay sa inyo, ito po ay mas matindi. Okay? Let us focus on this last point. Kung ano po talaga ang kadahilanan. Kung bakit may paghihirap ang tao, kung bakit mayroong tinatawag na kakulangan ang mga tao. Number 4 ay ito po, ang ating sarili. Hello? Kalimutan na natin na ang
ang Diyos, bahagi niya na yun. Dahil Diyos siya. Kalimutan natin yung chance na yun dahil yun ay hindi inaasahan. Kalimutan natin ang circumstances kasi darating yun. At hindi natin kayang kontrolin ang mga bagay na yan. Subalit ang ating sarili, ang ating pong sarili mismo ay kaya nating kontrolin. Amen? Mismo. Amen? Kaya sinasabi rito, sarili natin. Atin mismo ito. Amen? Basahin ko natin, most poverty and wants are self-made. Halos karamihan sa paghihirap at mga pangailangan ay gawang Pinoy. Tatawa ko yan. Ibig sabihin po ay gawa mismo natin. Hello? Hindi ko alam kung anong kalagayan natin sa buhay. Maybe nag-enjoy ka sa iyong buhay ngayon or talagang naramdaman mo hirap talaga. Pero alam mo, kung minsan nangyayari yan dahil karamihan sa kahirapan at karuhaan ay likha ng tao. Amen? Amen. Ang Diyos, inaalalayan lang tayo noon at maaari tayo makarecover. Ang chance, yung hindi inaasahan, pwede yung hindi mangyari sa atin eh. Amen? Your circumstances, may mga bagyo, may mga sunog, pero nakare-recover eh. Ang hindi makarecover, kung hindi natin kayang kontrolin ang ating sarili. Ipapakita ko po sa inyo ang verse sa umaga nito. Proverbs chapter 10 verse 4. Lazy hands make for poverty, but diligent hands bring wealth. Ano ba? Amen. Tagalog po natin. Ang kamay ng tamad ay tiyak na magdarahok. At sabayin natin sa mga oras na ito, walang tamad dito. Pagod lang. Amen? Ngunit mabubunto ng yaman, tingnan natin ha, magbubunto ng yaman ang kamay na masinop. Oh, hallelujah! Amen? Yes. May mga taong nagdaraw dahil ng mga bagay na hindi nila kayang kontrolin, katulad ng pag-intervener ng Diyos, no? Katulad ng di inasang bagay at circumstances na sinambit natin. Subalit sabi rito, may mga taong nagdarahok dahil sa mga bagay na hindi nila kinukontrol ang kanilang sarili. May mga naghihirap dahil sila ay walang kontrol sa sarili, walang ginagawa, walang plano, walang pangarap, as in wala. Sabihin natin, as in wala. What do you think? Hello? Kaya sabi rito, dapat magsumikap. Napaganda yung mga nangyayari ngayon sa ating church. Dahil may mga young people tayo na nagsusumikap. At marami na po tayong mga professionals. 1990, walang professional ang ating church. Ngayon, mayroon na tayong engineering, mayroon na tayong teacher, mayroon na tayong accountancy, mayroon na tayong tourism, at iba pang mga natapos na kung saan ito'y magagamit para magkaroon ng buhay na matiwasay at punong-puno ng pagpapala. Amen? Basahin po natin ito para sabay-sabay po natin matandaan palagi. Sa tao, ang awa ay dito, ang awa yan. G, nakalimutan kasi parang madaling araw na yan. Tama po ba yan? Hello? Ba't parang hindi kayo interesado? Kasi gusto natin Diyos ang gumagawa eh. Lord, ikaw nang bahala. Hindi. Sabi na, sa tao ang gawa. Amen! At habang tayo nagsusumikap, hallelujah, habang tayo gumagawa, pinaproteksyonan tayo ng Diyos. Amen? Ginagay tayo ng Diyos para maabot natin ang ninanais ng ating puso, ng ating buhay. Amen. Hindi ko alam kung tama ang pagkasulat nito. Sister Ting magaling nito eh. Hindi ko siya natanong, ganito po ito. Isang ano dito, yung pinasulat siya kung nasulat ni Jetro.
Di mo kasalanan na isinilang ka na mahirap. Kasalanan mo na mamatay ka na mahirap pa rin. Hindi ko alam ang tamang line, saliting magalingan. Pero tama mo ba yan? Amen? Ni tayo man po ay isinilang o ipinanganak na mahirap, wala pong kasalanan tayo doon. Wala tayong alam doon. Pero ang kasalanan natin ngayon, kung tayo ay mamatay na mahirap pa rin. Ang lahat ng gustong yumaman, sumigaw ng amen. Kung hindi sumigaw, talagang mahirap ang gusto mo. Amen. Last verse ko po mga kapatid, para po sa ating pagkatapos. Deuteronomy 8:18. Subalit alalahanin ninyong si Yahweh na inyong Diyos ang nagbibigay sa inyo ng lakas. Amen! Kung bakit malakas tayo ngayon, yan ay galing kay God, galing sa Diyos. Amen? Upang, ano daw? Nabasa niya? Upang ano? Upang magmaskalado kayo? Upang maging malakas? Sabi niya, upang yumaman kayo! Hallelujah! Ginagawa niya ito bilang pagtupad niya sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Maging sabihin man nila, hindi para sa mga Pilipino yan! Huwag tayong papayag. Amen? Dahil kay Kristo, hallelujah, we are adopted son and daughters of God. Alam mo natin yan? Kaya anuman ang sinasabi ng Biblia, maging ito man ay para sa mga Hudyo, ang kinindi natin sapagat tayo rin ay anak ng Diyos. Hallelujah! Amen! Bakit gusto lang ng Diyos ng mga Hudyo ang maging mayaman, hindi mo lahat ng kanyang mga anak. Kaya tandaan mo lang dito mga kapatid, maging ano man po ang ating kalagayan ngayon. Hallelujah! Gusto ng Diyos na ganito po ang ating tandaan. God wants you to prosper. Amen. Nais ng Diyos na ako at ikaw ay malagana. Amen. Amen? Amen. Ang ibig sabihin ng malagana, praise God, na matanggap natin ang kanyang nais sa buhay natin. Hallelujah! That God wants to bless us. Amen. Hallelujah! God wants to bless us abundantly. Praise God. So, madali po tayong yumuko at tayo pinagpasalamat sa ating Diyos. God knows who you are. Kilala tayo ng Diyos. God knows what is in our heart. God knows everything. Kilala ng Diyos kung sino tayo at anong ating pangailangan. Hallelujah. Always remember that our God is good. Amen? At ang nais ng Diyos, katulad ng ating nabasa, ay mabigyan tayo ng buhay na masagaling lubos. Hindi masaya ang Diyos na makita niya na ang kanyang mga anak ay naghihirap. Hindi masaya ang Diyos na makita tayo ngayon sa buong mundo na ganito ang ating kalagayan. Kaso lang may nais siyang iparating. Maaaring may nais siyang iparating sa ating lahat. Dahil nakita niya siguro na marami na ang naligaw at marami na ang nalibang. At nakita rin ng Diyos na kailangan din natin mag-aral ng leksyon mula sa Kanya. Mga kapatid, 4 na punto ang itinulong sa bago nito. Subalit nais ko pong panghawakan natin lahat. Ang panghuli. Walang iba kundi ang ating sarili mismo. Hallelujah. Sapagkat kapag hindi natin kayang disiplinahin ang ating sarili mismo, mahirapan natin matanggap ang pangako ng Diyos na pagpapala. We need to discipline ourselves. Turuan natin ang ating sarili na mag-adjust. Turuan natin ang ating sarili na magsikap. At turuan natin ang ating sarili na maniwala
sa kalooban ng Diyos.